Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Amira. 36 years old at nagtatrabaho sa isang bangko. Single ako at sabi nga nila, matandang dalaga. Wala namang kaso sa akin kung tawagin man nila akong ganyan dahil totoo naman. Pero hindi dahil matandang dalaga ako hindi ko na naranasan na magmahal o ang magkaroon ng karelasyon. Ang totoo nga niyan, madami din naman ang nanligaw sa akin. At nakadalawa rin naman akong serious relationship. At isa nga sa naging boyfriend ko si Andrew. 20 years old ako nang makilala ko siya. Magkasama kami sa bangkong pinagtatrabahuhan namin. Dahil pareho kaming baguhan doon, lagi kami inaasar ng mga kasama namin. Na-develop ang feelings ko sa kanya hanggang sa maging kami na. Pero ng mga bandang mag-5 years na kami, nag-resign siya at lumipat ng ibang opisina. Sabi niya, para din daw yun sa amin. Pinaghahandaan lang daw niya yung future naming dalawa dahil napag-uusapan na rin namin noon ang pag-aasawa. At mukhang tunay naman ang sinabi niya dahil mas malaki ang sinusweldo niya sa bago niyang trabaho. Yun nga lang, panay ang overtime niya. Minsan nga naaawa na ako kasi lagi na siyang pagod kapag umuwi. Hindi na rin kami madalas makapag-uusap. Minsan kahit weekends pumapasok siya kaya madalang na rin kami makapag-date. Siguro ganun talaga kasi nga tumatanda na kami at gusto niyang i-secure ang future namin. Naiintindihan ko naman siya kaya nga kahit nagtatampo ako, hindi na lang ako masyadong nagpapasuyo. Kapag nagkakataas na naman kami ng boses at nag-aaway, ako na yung unang magsusori. Alam ko naman kasing pagod siya. Gusto ko kasing maramdaman niya na naiintindihan ko siya. Kaya lang minsan, feeling ko, ako na lang yung nag-e-effort sa relasyon naming dalawa. Hanggang sa isang araw. Ang tagal naman ni Andrew. Mag-aalas 9 na, hindi pa siya lumalabas ng opisina nila. Grabe talaga mag-overtime. Matawagan na nga. Ano ba yan? Nalobatan na naman siguro to. O baka si Andrew na tong tumatawag. Ay, si Jeline lang pala. Masagot na nga. Hello, Jeline? Hello, Amira? Asan ka ba, ha? Hindi ka naman sumasagot sa GC natin. Ay, sorry. Naka-off kasi yung data ko. Bakit? Ano ba yon? Kasi si Maricar nagyaya mag-beach next week sa 26. Pwede ka ba nun? 26? Naku, hindi ako pwede niyan. Anniversary namin yan ni Andrew 6 years na kami nun. Talaga? Oh my gosh! Sana all umaabot ng 6 years. Sa bagay, engaged na rin naman na kayo, so kasal na talaga ite. Ikaw naman, nag-iipon pa syempre. Hindi rin naman biro ang magpakasal. Eto nga at todo overtime yung boyfriend ko Ibig mo sabihin, nagtatrabaho pa rin siya sa oras na to? Pasado alas 9 na ng gabi Oo, nandito nga ako ngayon sa labas ng office nila. Inaantay ko siya. Maiba naman, ako na ang sumundo at ilang araw na kami hindi nagkikita. Ang sweet naman. Pero sa bagay, importante talaga sa relasyon na hindi nawawala ang lambingan kahit matagal na. Oo naman, kaya ikaw, yung nirereto namin sa'yo, ibigyan mo na ng chance at nang maranasan mo na rin ng may naglalambing. Oo na. Replyan ko na kanina. Magkikita kami ngayong weekend. Yes, buti naman. Finally, magkaka-double date na tayo. Oo, pero bago yun isasabihin ko na kay Maricar na i-move yung beach natin at nang makasama ka. Oo, sige. Sabihin niyo na lang ako kung kailan. Teka. Parang si Andrew na yung lumabas Ano? Wala. Si Andrew kasi parang lumabas na. Puntahan ko lang. Sige ha, bye Jeline.
Si Andrew nga yun. Teka, tawagin ko. Teka, sino yung babaeng humawak sa kamay ni Andrew? Bakit ibang kaba ko rito? Masundan nga. Manong, pakisundan nga po yung tricycle sa unahan. Teka, ano to? Papasok sila ng motel? Anong kalokohan kaya ginagawa ng lalaking to? Namiss kita sobra, babe. Buti pinagbigyan mo na ako ngayon. Ang lakas mo kasing mambola eh. Kaya kahit nagtatampo ako sa'yo, napapayag mo rin ako. Tara na nga. Oo nga eh, nang makarami. Andrew! Amira? Anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Sino yung babaeng yan at bakit kayo nagpunta dito sa motel, ha? Amira, huwag ka nga sumigaw. Nakakahiya. Ako pa ang nakakahiya. Ikaw nga yung nakakahiya dyan eh. May karelasyon ka tapos magdadala ka ng babae sa motel? Niloloko mo ba ako, ha? Gano'ng katagal na? Tumigil ka na nga. Huwag ka dito mag-eskandalo. Babe, sino ba yan? Napaka-iskandalosa naman yan. Hoy, babae. Wala kang karapatang sitahin ako dahil ako lang naman yung mapapangasawa niyang lalaking kasama mo. Anong mapapangasawang sinasabi mo dyan? Girlfriend ako ni Andrew. Ah, talaga ba? Ganon na ba kayo katagal, ha? Kasi kami ni Andrew 6 years na kami. At nakikita mo tong nasa daliri ko, ha? Sing-sing yan na binigay sa akin nung nag-propose siya ng kasal. Ano? Anong sinasabi mo? Andrew, totoo ba yon ha? Babe, sandali lang. Huminahon ka muna. Magpapaliwanag ako. Teka nga, Andrew. Bakit ka ba sa kanya magpapaliwanag ako tong legal mong karelasyon? Kung merong dapat makarinig ng paliwanag mo dito, ako yon. Doon nga tayo mag-usap, Amira. Ano ba kasing ginagawa mo rito, ha? Hindi pa ba halata? Sinundan ko lang naman kayo ng babaeng yan. Kanina pa akong nasa tapat ng opisina nyo dahil gusto kitang makita. Gusto kitang isurprise dahil ilang araw na tayo hindi nagkakasama. Pero ako pala yung masusurprise dahil makikita kitang may ka-holding hands na iba tapos dumiretso pa kayo sa motel. Ang kapal na mukha mo, Andrew! Amira, pwedeng huminahon ka nga. Pinagtitinginan na tayo, oh. Wala akong pakialam. Nagtiwala ako sa'yo, Andrew. Kasi sa lahat ng lalaki iba ka. Pinaniwala mo ko na may plano ka para sa relasyon na to. Kaya kahit nagkukulang ka na ng oras sa akin, iniintindi kita. Kasi sabi mo, yung sakripisyo mong yan para sa future natin. Pero lang yan naman eh. Anong future yung pinagsasasabi mo? Pinaglololoko mo lang pala ako eh. Umuwi ka na lang. Ang kapal ng mukha mo. Hayop ka. Ipagtatabuyan mo pa ako? 6 years, Andrew. 6 years ng buhay ko binigay ko sa'yo kasi sabi mo, para tayo sa isa't isa. Sabi mo, kahit gano'ng kahirap hindi tayo susuko. Pero hayop ka. Niloko mo ko. Tama na nga yan. Huwag ka nga dito magwala. Hayop ka talaga. May pasing-sing-sing ka pang nalalaman? Propose, ano? Para hindi ko mahalata na niloloko mo ko, hayop ka? Andrew, ano ba? Hindi pa ba tapos yan? Sandali na lang, babe. Umuwi ka. Yang sampal na yan. Kulang pa yan sa tindi ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Sinusumpa ko, Andrew. Hindi ka magiging masaya kahit kailan sa buhay mo. Kahit makailang babae ka pa, walang magtatagal sa iyong hayop ka. Mamamatay kang miserable. Tapos na tayo. 10 taon na ang nakakalipas simula nung naghiwalay kami ni Andrew. Pero hindi ko pa rin malimutan ang pangyayaring yun. Aminin ko, medyo na-trauma ako dahil doon. Pakiramdam ko lahat ng lalaki kagaya niya. Wala nang matino sa panahon na yun. Lahat manloloko. Kukuhanin yung tiwala mo, tapos sa dulo, iiwan ka rin. Bitter na akong bitter pero yun ang nararamdaman ko. Lumipas nga ng ganun-ganun na lang ang mga taon hanggang sa yung mga kasabayan ko na may mga asawa at anak na. Gaya ng kaibigan kong si Jeline, na akala ko tatandang dalaga pero nakapangasawa o napangasawa
yung lalaking nireto ko sa kanya. Nakita ko namang mahal na mahal nila ang isa't isa. Hindi naman sa naiinggit ako, pero kung papipiliin ako, mas gugustuhin ko na lang na magkaanak kesa magkaasawa. Ay, sa wakas, makabalanse rin. Oo nga makakabawi na rin. O paano, una na ako. Teka, Amira, sa amin ka na sumabay Susunduin ako ng asawa ko Sige ba? Okay yan para tipid na rin sa pamasahe. Ay, teka pala, Amira. Anong balita dun sa nireto ko sa'yo? Yung college friend ko na successful engineer na ngayon? Yun ba? Hindi ko na nireplyan Ha? Bakit naman? Mabait yun, ano ka ba? Tsaka hello, wala ka nang poproblemahin doon. May bahay na yun, may kotse. Asawa nan talaga ang kulang. Lahat ng meron siya, hindi ko naman kailangan. Kaya ko namang bumili ng ganun para sa sarili ko. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ang pinupunto ko lang, kung hahanap ka rin naman ng mapapangasawa, doon ka na sa may maayos na estado at hindi ka pahihirapan pa. Hindi naman kasi ako naghahanap ng mapapangasawa. Ha? Naku, Amira, sinasabi ko sa'yo sa patanda tayo pupunta. Kaya mas maganda yung may kasama ka pang habang buhay. Alam mo, hindi porket may asawa na, sigurado ka nang may kasama kapag tanda. Oo, siguro. Totoo din naman, pero at least, diba? Habang lumilipas ang panahon, may katuwang ka sa buhay. Ayaw mo ba nung kapag ganyang gagabihin ka sa trabaho, may mister kang susundo sa'yo? Tapos kapag stress ka na sa buhay, mayayakap sa'yo. May katuwang ka sa pagharap ng problema. Ay nako, Jeline, buti kung lahat ng lalaki kagaya ng asawa mo. Siguro wala nang babaeng single ngayon. Tapatin mo nga ako, Amira. Ikaw ba hindi pa nakaka-move on dun kay Andrew? Ano? Biruin mo 10 years ago pa kayo nag-break pero after niya, hindi na kita nakitang nakipag-date o nakipagkilala man lang sa ibang lalaki. Nag-pandemic na't lahat-lahat single ka pa rin. Ano ka ba? Walang kinalaman si Andrew sa pagiging single ko. Choice ko to, Jeline. Tsaka, okay naman ako. Masaya naman ako. Kung papipiliin ako sa pag-aasawa o sa pagkakaroon ng anak, mas pipiliin ko na lang magkaanak. Hello! Kailangan mo mag-asawa para magkaanak ka. Ikaw talaga, Amira, kung ano-ano yung papasok sa isip mo Oh, bakit? Masama ba yun? Ewan ko sa'yo. Basta ganito yung nireto ko sa yung engineer, subukan mong i-date. Kahit isang beses lang kayo lumabas. Ayoko nga. Mag-uumpisa na naman ba ako sa getting to know you at favorite color? Ganun talaga. Pero, nasa sa inyong dalawa naman yun Kung gusto nyo, jump na kayo sa favorite ulam, ganun. Baliw ka talaga. Ikaw kasi. O basta mag-date kayo. O teka, ayan na yata yung asawa ko. Tara na. Oh, Amira, anak, andyan ka na pala. Hi ma, sorry ginabi kami. May tinapos pa kasi ako sa trabaho. Kumain na po ba kayo? Hindi pa hinihintay kita. Mag-aalas 8:30 na po Dapat kumain na po kayo kanina at iinom pa kayo ng gamot. Dalawa na nga lang tayo dito sa bahay, magsosolo pa tayo kumain. Ako na po ma. Kayo na po ang maupo dyan. Ay nako, ikaw talagang bata ka. O siya, sige na, maghain ka na. Ay ma nga pala, may pa-vaccine yung mga senior citizen. Ipapalista ko na kayo Gusto nyo ba? Naku, wag na. At mahirap. Baka sa halip na rayuma lang ang sakit ko makaramdam pa ako ng iba. Safe naman daw po yun ma. Ay nako, wag mo na ako pilitin at alam mo ba, yung kapitbahay natin diyang si Aling Ising, ibigla na lang daw ng hina nung maturukan ng bakuna na yan. Iba naman po kayo doon. Pero sige po, hindi ko na kayo pipilitin at baka ika-stress nyo pa. O kain na po. Ngayong darating na Sabado, bibisita daw ang ate mo at mga pamangkin mo. Nabakunahan na raw yung dalawang bata, ipapasyal daw nila at alert level 1 naman na daw. O buti naman ma. Matagal-tagal ding hindi nakapasyal yung dalawa mula nitong nag-pandemic. Tamang-tama, ipagluluto ko sila. At pinasasabi rin pala ng ate mo na kaya rin sila pupunta dito sa Sabado, para samahan ako. Ha? Bakit nila kayo sasamahan nandito naman ako?
Sabi ng ate mo makipag-date ka raw dun sa nirareto sa yung engineer ni Jeline. Si Jeline talaga napakadaldal. Pati kay ate kwento na. Anak, kaya lang naman ganyan yung ate mo syempre inaalala ka rin niya. Aba, mahirap tumandang mag-isa. Kasama ko naman kayo Anak, matanda na ako. Gusto ko naman bago ako mawala makita kong nasa maayos kang kalagayan. Kaya ba ayaw mong mag-asawa dahil inalala mo kung sinong titingin sa akin? Ma, hindi naman sa ganun. Sadyang wala lang po talaga akong makitang mapapangasawa. Kaya nga subukan mong kilalanin yung sinasabi ni Jeline. Ang sakit kasi sa ulo ng mga lalaki. Mas gusto ko pa talaga magkaanak. Ano? Bawal ba, ma? Kaya ko namang palakihin yung bata May trabaho naman ako, may konting ipon. Tingin ko naman kaya ko namang maging mabuting ina. Ay nako Amira, baka akala mong magbuntis at mag-anak ay ganun kadali at saka paano ka naman mag-aanak ng solo dyan ha? Tigilan mo nga yan. Ma naman Kumain ka na dyan at sa Sabado makipag-date ka ha? Opo na. Bakit parang ang hirap tanggapin ng ibang tao yung idea tungkol sa pagkakaroon ng anak kesa sa asawa? Para sa akin kasi ang pag-aasawa ay hindi para sa lahat. May mga tao talagang mas kaya kapag mag-isa sila. Gaya ko. Masaya na ako na sarili ko lang yung iniintindi ko. Sinecure ko na yung future ko at kumuha na ako ng mga life insurances. Para kung sakaling mauna ako kay mama, hindi na sila may hirapan at magkakagilap pa kung saan ng pera. Naintindihan ko rin naman yung mga taong nasa paligid ko kung bakit panay yung pang-push nila sa akin na mag-asawa na nga. Kaya minsan, sinasakyan ko na lang yung trip nila para matapos na. Nakipag-date niya ako sa niraretong engineer ni Jeline. Ay, grabe ang traffic na talaga. Kanina pa siguro naghihintay si Patrick. Oh, tumatawag pa tong si Jeline. Hello, Jeline? O Amira, asan ka na ba? Sinat ko si Patrick, sabi niya wala ka pa daw doon sa resto. Nag-aalala na nga, baka hindi mo raw siputin. Andito na ako sa resto. Papasok na nga sana ako kaso bigla ka namang tumawag. Nalate lang ako kasi sobrang traffic. Bakit ba kasi hindi ka pa nagpasundo? Huwag mo alalahanin yung mahal na gasolina kasi maraming pambayad yun. Ano ka ba? Hindi naman yun Ayoko lang talagang nagpapasundo. Siya, sige na. Sige na, bye muna. Sige na. Mag-enjoy ka dyan ha. Bye! Makapasok na nga at nang matapos na to. Hi! Oh, hi. Upo ka. Thank you. Sorry medyo na-late ako. May banggaan kasi dun sa nadaanan ko Okay lang. Pero next time kung kailangan mo ng ride, pwede naman kitang sunduin Sige. Thank you. Order na tayo? Ano gusto mo? Siguro pasta na lang at saka fruit shake. Sige, yun na lang din sa akin. Teka, tatawag lang ako ng waiter Waiter? Yes, sir. Dalawa nitong pasta at saka isang fruit shake at saka isang soda. Okay, sir. So, kumusta ka? Ako? Okay naman ako. Ikaw ba? Okay lang din. Tama pala yung nasabi ni Jeline Ano bang sinabi ni Jeline? na maganda ka. Palabiro lang talaga yung si Jeline. Mukhang totoo naman yung sinabi niya Teka, matagal na ba kayong magkakilala? Oo, mga 11 years na siguro. Magkatrabaho kami Tagal na rin pala, no? Well, kami naman, classmates nung college. Tapos ito ang last kaming nag-reunion bago mag-pandemic. Nalaman nilang single ako ulit. Yun, puro reto tuloy sila. Well, sorry, naabala ka pa yata sa kakulitan nila. Ha? Hindi naman. Medyo sanay na rin naman ako. Actually, gusto na kitang tapatin. Ano? Anong ibig mo sabihin? Hindi talaga ako interesado na makipagrelasyon ngayon Nahihiya lang ako dun sa kakapush ni na Jeline kaya nakipagkita ako sa'yo. I see.
Sorry ha. Hindi, okay lang. Hindi mo naman kailangan mag-sorry. Naiintindihan ko naman eh. Ang kukulit kasi nila eh. Sabi ko naman kasi ayoko nang mag-asawa. Gusto ko na lang magkaanak. Talaga? Oo. O paano mo gusto magkaanak? Paanong gusto? I mean, gagamit ka ba ng science gaya ng ibang artista na medyo matanda na rin pero gusto magkaanak? Yung in vitro fertilization? Mahal yata yun eh. Parang hindi ko kakayanin. So, paano mag-aampon ka? Mas gusto ko sana sa akin manggaling eh. Ganon? Bali, natural method yung balak mo para magkaanak. Ha? O bakit ganyan yung reaction mo? Parang gulat na gulat ka naman. Di ba sabi mo hindi mo kakayanin yung paggamit ng sensya? Tapos ayaw mo namang mag-ampon. O edi natural method yung gagamitin mo. So paano? Kukuha ka na magiging tatay ng anak mo? Ito na po yung order niyo, ma'am sir. Thanks. Buti pa kumain na muna tayo. Balita ko kasi masarap daw yung pasta nila rito eh. Well, mukha nga. Well, sige, kain na tayo. Dessert ba? Gusto mo? Ay hindi, okay na ako. Hindi rin naman ako mahilig sa matamis. Ganun ba? O, sige. Pero, Amira, ibig bang sabihin, last date na rin natin to? Sorry Patrick ha. Pero parang ganun na nga. Kung ganun, may gusto lang sana akong itanong. Pero, wag mo sanang masamain ha. Sige. Ano ba yon? Iniisip ko lang kasi, sabi mo gusto mo magkaanak, di ba? Oo. Gusto mo ba subukan natin ngayon? Ano? Anong sinabi mo? I mean, sabi mo natural way yung paraan na gagamitin mo para magkaanak ka, di ba? Well, syempre, kailangan mo ng lalaking partner para magawa yon. Ha? Bakit ba parang gulat na gulat ka? Gano'n naman talaga gumawa ng bata, di ba? Ang sinasabi ko lang naman pwede kong gawin yun para sa'yo. Kahit ilang beses nating subukan, willing ako. At sisiguraduhin kong lagi kang masasarapan. Ano? Ang bastos mo ah! Oh, anong bastos? Ikaw nga nag-umpisa nito, di ba? Anong ako? Kung alam ko lang na bastos ka, dapat hindi na lang talaga ako nagpunta rito. Bakit ka ba nagagalit dyan? Wala naman ako sinasabing masama. Ito yung bayad sa kinain ko. Salamat na lang pero uuwi na ako. Huwag na sana kitang makita kahit kailan. Nabastusan talaga ako sa mga binitawang salita ni Patrick. Kulang na lang sabihin niya sa akin na magmotel na kami at ikakama na niya ako. Oo, gusto kong magkaanak pero hindi naman ako magpapabuntis sa kung sino lang. Pagka-uwi ko nga sa bahay, nandun pa sina ate kaya sunod-sunod ang tanong nila kung kamusta ba ang date ko. Hindi ako nagkwento at dumiretso na lang ako sa kwarto. At nung humupa na ang inis ko, doon ko naisip na hindi nga pala madali ang kagustuhan ko magkaanak. Paano ko nga pagagawin yun? Paano nga ba ako mabubuntis kung wala naman akong partner? Sumuko na nga ako sa larangan ng pag-aasawa. Pati pa naman sa kagustuhan kong maging ina, dapat ko na rin bang sukuan? Hindi ko na ikinwento ang detalye kay Jeline kung bakit hindi kami nag-workout ni Patrick. Basta ang sabi ko sa kanya, ayoko na munang makarinig ng paglareto. Masaya na ako maging single. Hanggang sa nagkita nga ulit kami nung kapitbahay namin galing sa abroad, si Marco. Matanda na siguro siya sa akin ng 2 taon. Mukha naman siyang matino. Nung hindi pa siya nag-a-abroad, tumutulong siya sa negosyong LPG ng mga magulang niya. Madalas siya nagde-deliver sa bahay namin kaya kilala siya ni Mama. At one time pa nga, tinutokso ako ni Mama sa kanya pero sabi niya may girlfriend daw siya at that time. Hanggang sa nabalitaan na lang namin nung mga bandang 2019, nakalipad na daw siya pa-abroad. Bala ko niyang umuwi nung 1 taon pero dahil nga sa pandemic, na-delay ang pag-uwi niya at ngayong taon na lang ulit nakabalik sa Pilipinas. Ano ba yan? Naubusan na naman ng mainit na tubig. Makapagsalang na nga muna.
Ay, wala na palang gas. Ma? Wala na tayong gas. O-order na lang ako kina Aling Berta. Naku, wag na. Nagsabi na ako kanina, i-deliver na lang daw. Okay, sige po. O baka ito na yon. Teka, buksan ko tong pinto. Hi, Aling Selly. Oh Marco, ikaw pala yan. Kailan ka pa nakauwi sa Pilipinas? Nung isang araw lang po. Pwede ko na po bang ipasok tong gasol nyo? Oo, sige, pasok. Ikaw na ba ulit ang nagde-deliver? Napakasipag mo naman, kakarating mo lang pala galing abroad, nagtatrabaho ka na agad sa negosyo nyo. Ayos lang naman ho. Yung delivery boy din ho kasi namin nagkaroon daw po ng exposure sa COVID positive kaya, ayun, hindi na lang muna namin pinapasok. Ay, ganun ba? Ikaw, kamusta ka na? Iba yata ang hangin sa abroad at lalo kang gumagwapo. Nako, hindi naman po. Ayan po, okay na yung gas nyo. Nakabit na po. Ay, salamat. Teka, magkape ka muna kaya. Yun nga lang, magpapainit pa si Amira ng tubig at naubusan nga ng gas. Okay na po ako, nakapag-almusal na rin po. Sige po, una na po ako. Masyado ka namang nagmamadali. Iniintay ka ba ng girlfriend mo? Girlfriend? Naku, wala po ako niyan. Bakit naman wala? Kagwapo-gwapo mo naman. Mabait pa at masipag. Bakit hindi ka nag-girlfriend? Hindi ko na ho naaasikaso at medyo busy rin ho Ganun ba? Naku, pareho kayo nitong anak kong si Amira. Masyadong napaka-busy sa trabaho. Ayan tuloy hanggang ngayon, single. Naman! Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko ha. Busy ka sa trabaho kaya ni makipag-date hindi mo mabigyan ng oras. Oo na, Ma. Sige po, mauna na po ako. Salamat ho. Teka Marco, kung wala ka pang girlfriend, di ang dami mo sigurong nakaka-date ngayon, no? Po? Naku, wala po. Wala na po akong planong maghanap ng girlfriend. Anak na lang ho gusto ko. Papaano ka nga mag-aanak kung wala kang ang asawa? Kayo talagang mga kabataan kung ano-ano mga naiisip niyong kalokohan. Ma! Sige po, mauna na po ako. Salamat ho. Ma, hindi niyo na dapat sinabi yun kay Marco. Ang alin? Na matanda ka na pero single pa rin? Hindi po yun. Ano ba? Yung sinabi niyo po kay Marco, nakalokohan ang iniisip niya na magkaanak na lang. Bakit ba? Totoo naman ang sinabi ko kayong mga kabataan kung ano-anong naiisip. Hindi porke gusto nyo ng anak basta-basta yung tutubo dyan sa harapan nyo. Tsaka anong pamilya ang mabibigay nyo sa bata kung walang nanay at tatay? Ay nako. Ay, opo na. Sige na, kayo na tama. Makapagluto na nga lang ako ng almusal. Baka humaba pa tong discussion na to Ay, mas nakakapagod talaga kapag weekend Maglalaba, maglilinis ng bahay, pati nitong kwarto. Ay, inaantok tuloy ako. Makahiga na nga muna rito sa kama. Oh, anong notification to? Someone liked you? Ano ba yan? Hindi ko pala nadidelete tong dati kong account na sinet up sa akin ni Jeline. Sino ba tong nag-like na to? Ano ba yan? Profile picture pa nga lang mukhang hindi na matitino. Teka, parang si Marco to May dating app din pala siya. Tingnan ko nga. Mahilig pala siya sa mga extreme activities. May nakalagay pa sa description niya na open for co-parenting. Wala naman sigurong masama kung ilalike ko yung profile niya, no? Di bale, i-delete ko rin naman to Ilalike kong... Oh, nag-like back siya agad. At nag-chat pa ng, Hi Amira. Oh, bakit may question mark? Nagdadalawang isip ba siya na ako to? Di ko ba kamukha yung nasa profile picture ko? Replyan ko nga. Hi Marco. Amira to. Kumusta? Ano ba yan? Ang tagal namang mag-reply. Delete ko na nga tong account na to. Tumatawag siya. Teka nga. Oh, hello. Hi Amira. Sorry tumawag na ako. Okay lang ba? Okay lang naman. Kanina
kanina nung nakita ko yung profile dating mo sa app, inisip ko pa talaga kung ikaw yun kaya may question mark yung chat ko kanina. Tapos nung nag-reply ka na, doon ko na-confirm. Bigla ko naalala, friends nga pala tayo sa Facebook, no? Kaya dito na ako sa messenger mo tumawag. Oo. Actually, friend ko yung nag-set up ng dating profile ko. Sabi ko nga sa kanya, tigilan niya na ako ng mga ganyan eh. Suko na ako sa love life. Ha? Bakit naman? Ayoko lang. Sakit lang sa ulo mga lalaki eh. Teka, parang baliktad. Parang yung mga babae ang mas masakit sa ulo dahil ang hirap intindihin. Talaga ba? Ikaw, akala ko ba sabi mo kay mama hindi ka naghahanap ng girlfriend? Bakit may ganito kang profile? Ginawa to ng kapatid kong bunso, si Joshua. Sabi niya kasi dito daw niya nahanap yung girlfriend niya eh. Baka daw may mahanap din ako. Sabi ko nga ayoko na mapilit kaya pinagbigyan ko na lang. Ganun pala yun. Pero okay naman yung pagkakaset up ng profile mo. Marami kang nilagay na description about you. Tapos napansin ko nga nilagay mo pa, open for co-parenting. Oo. Naisip ko lang baka may babae ding open for that. Pero mukhang wala eh. Kanina na nga lang si Aling Selly napagalitan pa ako nung nabanggit kong gusto ko na lang magkaanak. Wag mong pansinin yun si mama. Ganun lang talaga yun. Alam mo na, old school. Pero opinion ko lang naman. Bihira yung mga kagaya mo na hindi naghahanap ng partner. Kasi 'di ba yung mga lalaki, mas gusto nila na laging may kasama. Siguro kasi nasa punto na ako ng buhay ko na kung may dumating, thank you. Pero kung wala, okay lang. Hindi na ako maghahanap. Marami na rin kasi akong pinagdaanan na ayoko na rin maulit yung sakit eh. Tapos nung nasa abroad nga ako, may kaibigan ako dun. Ayaw na din ang karelasyon tapos may namit siyang Pinay na gusto rin magkaanak. Ayun, nag-usap sila, nagkasundo. Tapos ngayon may anak na sila. Okay naman sila. Oh, talaga? Oo, magdadalawang taon na nga yung bata eh. Tapos ang nakakatuwa nito, pareho silang nakahanap ng kanya-kanya nilang partner. Yung Pinay kakasal na. Tapos yung tropa ko naman, may girlfriend ngayon. Nakakatuwa naman. Pareho nilang nahanap yung mga partner nila kahit nagkaanak na sila. Hello? Hello? Marco? Hello? Hello, Marco? Nandyan ka pa ba? Hello? Mira? Sorry, tinatawag kasi ako ni Papa eh. May papaayos yata sa bodega. Ay, ganun ba? Sige lang, asikasuhin mo muna yan. Sige. Pero kapag hindi ka busy mamaya, tatawag ako ulit. Sige lang, bye. Tumawag ulit si Marco nung gabing yun at nakapagkwentuhan pa nga kami. Sa tono ng usapan namin para kaming close na magtropa kahit hindi naman kami masyadong nagpapansinan sa personal. Siguro pareho lang namin kailangan ng kausap ng mga oras na yon kaya mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. Hanggang sa na-open up ko rin sa kanya yung kagustuhan ko rin magkaanak. Nagulat siya nung umpisa pero sabi niya suportado niya daw ako. Tuloy-tuloy lang yung mga kwentuhan namin sa paglipas ng araw hanggang sa natanong niya ako kung seryoso daw ba ako sa gusto kong magkaanak. Kung oo daw, seryoso din daw siya na gusto niyang magkaanak. At kung meron man daw siyang gustong maging nanay ng anak niya, yung kagaya ko raw sana. Nung una, kinabahan ako pero naisip ko na kung tutuusin, matinong tao si Marco at magiging matinong tatay din siya. Hanggang sa nag-usap na kami ng masinsinan. Gumawa kami ng kasunduan na pinirmahan namin pareho at nagpa-check up din kami. Sabi naman ng doktor, pareho naman kaming posible pang magkaanak. Napagkasunduan namin na isang beses lang namin susubukang magkaanak
Pero kung walang mabuo, walang makakaalam ng nangyari. At naganap nga ang gabing matagal kong pinaghandaan. Napaka-gentleman ni Marco at hindi ko naramdaman na nabastos niya ako sa ginawa namin. Pagkatapos nga noon sobra akong kinabahan. Nagdalawang isip kung tama ba yung desisyon ko. Pero wala eh. Nangyari na ang lahat. Hanggang sa lumipas ang 1 buwan at nung magsi 7 days delayed ako, nagdesisyon akong ma-pregnancy test. At dun ko na lamang hindi kami nakabuo ni Marco. Kinabukasan, dinatnan din ako. Sinabi ko yung agad kay Marco. Sobra akong nalungkot pero ramdam ko yung suporta niya sa akin. Palagi pa rin siyang nag-chat kahit hindi ko masyadong o kahit hindi ko siya masyadong nire-replyan. Ay, salamat. Natapos din dito sa report na to. Nga pala, Amira, yung hinihinging data ni Sir, nabigay mo na ba sa kanya? Hoy, Amira! Ay, ano yun? Bakit tulala ka na naman? Wala. May iniisip lang ako. May sinasabi ka ba kanina? Tinatanong ko kung nagawa mo na yung report na hinihingi ni boss. Ay naku, hindi pa. Di bale, gagawin ko na lang bukas. Inuna ko kasi itong isang report para dun sa meeting bukas eh. Bukas? Di ba nag-email kanina na reschedule daw yung meeting next week? Talaga ba? Naku, hindi ko napansin. Ano bang nangyayari sa'yo, Amira? Napapansin ko kasi itong mga nakaraan parang lagi kang tulala at malungkot. May pinagdadaanan ka ba? Wala naman. Mabuti kung ganun. Pero kung ano man yung pinagdadaanan mo andito lang ako para sa'yo. Pwede mong sabihin sa akin kahit ano. Malay mo, gumaan yung pakiramdam mo. Wala to. Pero thank you sa concern ha. Pero wag mo na akong alalahanin. Sure ka ba? Pero basta andito lang ako. Anyways, tara, uwi na tayo. Sabay ka na sa amin. Wag na, mamaya na rin ako uuwi. Baka i-overtime ko na rin yung report. Wag na, bukas mo na gawin yan. Tutulungan kita. Ang mabuti pa, umuwi ka na tapos magpahinga ka na maaga para makapag-relax ka at wag kang mag-overthink. Oo na. O siya, tara na. Wag na nga, mauna ka na. Maya-maya na ako uuwi. O siya, sige, mauna na ako at kanina pa nandiyan yung sundo ko. Bye, Amira! Ay, ano ba tong nangyayari sa akin? Masyado yata akong apektado sa mga kaganapan. Tapos wala naman akong masabihan. Si Marco nagchat na naman. Hindi ba niya maramdaman na iniiwasan ko siya? Ano bang mukha yung ihaharap ko sa kanya? Simula nung may nangyari sa amin, ang dalas ko siyang mapaginipan. Ay, ano ba yan? Tumatawag na naman. Sagutin ko na nga. Hello? Hello, Amira? Saan ka? Andito pa sa work. Bakit? Sakto nandito kasi ako around sa area malapit sa workplace mo. Okay lang ba sa'yo kung isabay na kita pa uwi? Dala ko naman yung sasakyan ko eh. Ha? Wag na. Ano kasi, mag-o-overtime ako. Ganun ba? Di, hintayin na kita. Ha? Naku, wag na Marco. Nakakahiya naman sa'yo, gagabihin ka pa. Okay lang, wala naman akong gagawin eh. Tsaka kung mag-overtime ka at gagabihin ka, mahihirapan ka na makahanap ng sasakyan. Wag mo na akong hintayin, Marco. Sanay naman ako mag-isa eh. Okay lang talaga ako, promise. Kung yan ang gusto mo, di, sige, bahala ka. Basta ako, hintayin kita dito. Ha? Ikaw talaga ang kulit mo. Makulit ka rin eh. Siya, sige na nga. Lalabas na ako. Sandali lang, aayusin ko lang yung gamit ko ha. O sige, hintayin kita dito . Sorry, naghintay ka ba ng matagal? Hindi okay lang.
kumusta? Dami bang gawa sa work? Medyo. Nga pala, inaayos ko na ulit yung papers ko pa abroad. Pag na-approve na yun, baka mga ibang bansa na ako ulit. Talaga ba? Di good. Okay. Good nga. Gusto mo bang magkape muna tayo? Ha? Wag na. Amira, iniiwasan mo ba ako? Ha? Hindi. Talaga ba? Akala ko kasi iniiwasan mo ako eh. Hindi ka kasi madalas mag-reply sa akin tapos pag nagkikita tayo sa labas parang iniiwasan mo ako ng tingin. Ang totoo niyan, Marco, nahihiya ako sa iyo eh. Ha? Bakit ka naman mahihiya sa akin? Ewan ko. Hindi ko alam pero kasi siguro dahil dun sa nangyari sa atin tapos yung expectation ko na makukuha natin yung gusto natin pero nagkamali pala ako. Feeling ko kasalanan ko kaya hindi mo nakuha yung gusto mong anak. Amira, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo yun kasalanan? Walang may kasalanan sa atin. Siguro, sadyang hindi lang talaga para sa atin yun. Kaya, please, wag mo nang sisihin yung sarili mo. Ang totoo niyan, ako yung nahihiya sa'yo eh. Bakit naman? Siyempre, baka isipin mo, nag-take advantage ako sa'yo. Hindi Hindi ko nga yun naramdaman sa'yo eh. Napaka-gentleman mo nga. Talaga? Nagwo-worry kasi ako baka may nagawa akong hindi mo nagustuhan. Wala Lahat ng ginawa mo gusto ko. Ha? Wala. Sorry kung ano-ano yung nasasabi ko. Medyo sabaw kasi ako ngayong araw na to eh. Okay lang. Ang cute mo nga eh. Nambola ka pa. Ang tanda-tanda ko na tapos sasabihan mo pa ako ng cute. Tara na nga. Totoo naman eh. Ewan ko ba pero nitong mga nakaraan, lagi kitang naiisip. Namimiss kita kahit alam kong hindi naman dapat. Sorry. Sorry kung ano man yung sabi ko. Ayaw kitang ma-offend Sorry. Mag-seatbelt ka na. Uwi na tayo. Marco, ang totoo niyan, iniiwasan talaga kita. Kasi lagi rin kitang naiisip. Napapaginipan pa nga kita minsan eh. Hindi ako sanay sa ganitong pakiramdam kasi ang tagal ko ng single. Nahihirapan akong i-handle to. Gusto mo bang lumayo ako? Ha? Wag! Gusto mo bang subukan kung mawa-workout natin to? Hindi ko alam kung kaya ko na. Di huwag tayong magmadali. Basta sa ngayon, magtiwala ka lang sa kung anong nararamdaman mo. Andito lang ako para alalayan ka. Salamat, Marco. Salamat at naiintindihan mo ko. Kumaan ang pakiramdam ko dahil nasabi ko yung saloobin ko kay Marco. Dumaan kami sa coffee shop pagkatapos noon at nakapagkwentuhan pa ng mas maraming bagay. Para kaming nagde-date. Pareho kaming masaya. At hindi ko inasahan na mauuwi ang lahat sa isang mainit na gabi. May nangyari sa amin pero ibang-iba to kumpara sa unang beses namin ginawa. Sa pagkakataong to, may feelings na na-involved at walang pressure. Pagkatapos nga nun, palagi na kaming nag-uusap ni Marco hanggang sa naging busy na rin ako. Napag-usapan namin na siguro mas okay kung hindi na namin mamadaliin ang lahat.
Baka nabibigla lang kami sa nararamdaman namin. Maayos namang kausap si Marco at talagang napakabait niya. Lumipas pa nga ang mga araw at may iba akong nararamdaman sa katawan ko. Parang lagi akong pagod na hindi ko maintindihan. Siguro ganito talaga kapag tumatanda na. Hanggang sa hindi ko na malaya na 15 days na pala akong delayed. Nag-pregnancy test ulit ako. Positive. Pero wala muna akong sinabihan. Nagpa-check up muna ako at dun ko nga nakumpirma na buntis na ako. At si Marco ang gusto kong unang makaalap. Mukhang busy si Marco ah. Hindi siya sumasagot sa tawag ko. Mamaya ko na nga lang ulit tatawagan. Oh, tumatawag na si Marco. Sagutin ko na nga. Hello, Amira? Oh, hello Marco. Sorry, hindi ko nasasagot yung mga tawag mo ah. Actually, ngayon lang ako nag-check ng phone eh. May kausap kasi ako kanina. Ah, ganun ba? Busy ka pa ba? Sige, okay lang naman kahit mamaya na tayo mag-usap. Hindi, okay na. Tapos na kami mag-usap. Actually, nandito na ako ngayon sa agency ko. Na-approve na yung mga documents ko at pumirma na rin ako ng kontrata. Sa isang araw, lilipat na ako. Ha? Ang bilis naman. Oo nga eh. Naghahabol daw kasi ng tao yung employer ko. Ang gusto nga, bukas lumipad na raw ako dun eh. Sabi ko, bigyan naman ako na isang araw para makapag-ayos ng mga gamit. Tsaka para makapagpaalam din ng maayos sa pamilya ko. Edi, buti naman kung ganun. Good luck sa'yo sa abroad ha. Salamat. May problema ba, Amira? Parang ang tamlay ng boses mo eh. Masama ba pakiramdam mo? Hindi. Okay lang ako. Eh, bakit ka pala tumawag? Wala naman. May sasabihin lang sana ako. Ano yun? Kaya talaga ako tumawag sa'yo kasi gusto ko lang malaman mo na magiging tatay ka na. Ano? Sabi ko, magiging tatay ka na. Magkakaanak ka na. Ano? Anong sinabi mo? Magkakaanak na ako? Ibig sabihin buntis ka? Magiging tatay na ako? Totoo ba yan? Oo nga. Nagpa-check up ako kanina at na-confirm ng doktor na buntis nga ako. Grabe, Amira. Sobrang saya ko. Teka. May sinabihan ka na bang iba? Wala pa. Ikaw pa lang. Pero plano kong sabihin kay Mama. Makikiusap na rin sana ako sa'yo na huwag mo munang sabihin sa iba. Oo naman. Huwag kang mag-alala. Nga pala, may gusto ka bang kainin? Bibilhan kita. Pauwi na rin naman ako eh. Wala. Okay lang ako. Sige na, bye na muna. Ingat pa uwi. Hay nako. Hay, si Marco talaga oh. Pero paano ko kaya sasabihin to kay Mama? Amira, halika na dito sa mesa, kakain na tayo. Amira! Opo. Oh, maupo ka na dyan at kakain na. Ma? Ano? Sina ate ba pupunta rito this weekend? Hindi yata, bakit? Wala naman po. Ma? Ano ba? Mamamalengke po ba kayo bukas? Hindi naman, may mga pagkain pa naman sa ref eh. Bakit, may ipapabili ka ba sana? Wala naman po. Ma? Ano ba yun ha? At kanina ka pa manang madyan? Buntis po ako. Ano? Buntis po ako, Ma. Magiging nanay na po ako. Ikaw nga, Amira, huwag ka nga nagbibiro ng ganyan. Baka akala mo yung mga pinagsasabi mong yan ay nakakatuwa. Paano ka naman mabubuntis wala ka namang asawa ni wala ka nga boyfriend? Seryoso po ako, Ma. Buntis po ako. Ano? Paano nangyari yan, ha? May boyfriend ka na pala, hindi ka naman nagsasabi sa amin. Tapos ngayon sasabihin mo buntis ka. Bukas na bukas dalhin mo dito yung boyfriend mo. Ma, mag-relax nga po muna kayo. Paano naman kasi nakakabigla yung balita mo? Kaya nga, Ma. Uminom ka muna ng tubig, Ang totoo niyan, wala po akong boyfriend. Paano
Paano nga nangyari yan? May kaibigan po ako at nagkasundo po kami para maging magulang ng batang to. Eh sino nga yung kaibigang mong yan, ha? Si Marco po. Si Marco po yung tatay ng dinadala ko. Si Marco? Yung anak ni Berta? May lokong bata pala yun ah. Akala ko mabait yun pala, wawalang yain ka lang. Asan yung Marco na yan, ha? Ma! Please! Huminahon ka nga muna. Kaya tayo hindi nagkakaintindihan eh. Lagi kayong pasigaw. Eh paano hindi ako sisigaw? Bigla mo na lang sasabihin sa akin na buntis ka. Tapos tatay si Marco, hindi ko nga kayo nakikitang nag-uusap dito. Kaya nga po nagpapaliwanag ako eh. Ma, ginusto ko po ito. Ginusto po namin ni Marco to. Matino po siyang lalaki at never po niya akong binastos. May usapan na po kami kung paano kami magiging magulang sa batang to. Sa ngayon po, si Marco at kayo lang po ang nakakaalam ng lahat. Eh paano pag lumaki na yung tiyan mo? Paano kapag nakita na yan ng mga kapitbahay? Eh alam nilang wala ka namang asawa. Ano na lang sasabihin nila sa'yo na kung kailan ka tumanda saka ka nagloko? Ma, wala naman po akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao eh. Buhay ko po to at desisyon ko po yung masusunod. Kaya hindi naunlad ang Pilipinas eh. Pati buhay ng may buhay pinapakialaman. O tapos ngayon sumasagot ka na rin sa akin. Buong buhay ko wala akong inisip kundi ang kapakanan yung mga anak ko. Tapos ganito ang igaganti nyo sa akin? Hindi nyo na yata talaga ako nire-respeto eh. Bahala na kayo. Ma, buksan ko yung pinto ha. Ma, may dala pala akong tsaa dito. Inom muna kayo. Salamat. Ma, sorry kung tumaas po yung boses ko kanina. Hindi ko po kayo gustong sagot-sagutin. Sorry po. Pero ma, sana po maintindihan nyo rin po tong naging desisyon ko. Wala naman po akong paki talaga sa iisipin ng iba. At wala rin po akong obligasyon na ipaliwanag sa kanila kung ano ang nangyari sa buhay ko. Ang importante lang naman sa akin ay ikaw, ma eh. Sorry kung na-disappoint ko po kayo. Pero desidido po ako at paninindigan ko po ito. Papalakihin ko po yung batang to kung paano niyo ako pinalaki. Puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Thank you sa'yo, ma. Bati na tayo. Please. Ikaw naman kasing bata ka eh. Hindi naman kita matitiis. Pasensya na rin kung napapasigaw ako kanina. Nabibigla lang ako sa mga pangyayari. Hindi ko kasi akalain na seryoso ka pala sa mga plano mo. Sorry po. Uy, ano bang plano niyo ni Marco? Palalakihin po namin to ng maayos pero hindi namin kailangang magsama sa isang bubong. Lalong hindi kami magpapakasal kung dahil lang sa magkakaanak kami. Gagawin niya po yung responsibilidad niya bilang ama at gagawin ko naman po yung responsibilidad ko bilang ina. Pero kahit nag-usap na kayo, gusto kong makausap din yang si Marco. Gusto ko sa kanya mismo marinig ang mga plano niyang yan. Papuntahin mo siya dito sa bahay. Opo, ma. Sige po. Thank you, ma, ha? Madaragdagan na ang apo mo. Oo nga eh, sana paglabas niyan, huwag maging kasing kulit mo. Ang bait ko po kaya. Pasaway ka mo. Hindi pa nga siguro ang handa ang marami dito sa Pilipinas sa idea ng co-parenting. Kaya siguro marami pa rin ang natitiis sa mga toxic na relasyon dahil lang may anak sila. Pero kung tutuusin, kung hindi na rin maayos ang pagsasama ng mag-asawa at lagi na lang nag-aaway, nagsisigawan at nagsasakitan, hindi rin sila nagiging mabuting halimbawa sa mga anak nila. Sa ngayon, 2 buwan na ako nagdadalang tao at hanggang ngayon si Mama at si Marco pa lang ang nakakaalam ng lahat. Alam ko namang dadating din ang araw na lalaki ang tiyan ko at magtataasan ng kilay ng mga tao sa paligid ko. Pero wala akong paki. Basta ang mahalaga, buo ang suportang nakukuha ko kay Mama at sa pakay ng anak ko. Kahit nasa abroad siya ngayon. In fairness kay Marco, halos gabi-gabing tumatawag at nangangamusta.
Minsan may mga pasimpleng banat pero hindi ko muna pinapansin. Ang sabi ko sa kanya, mag-focus muna kami sa pagbubuntis ko. Pero hindi ko naman sinasarado ang puso ko sa kanya. Ayoko lang ng dagdag isipin sa ngayon.